Crush ka o crush mo? Commonly, yan ang mga dilema ng mga kabataan. Dati, ewan ko lang ngayon kasi parang iba na ata ang trip ng mga student ngayon. During my time kasi problemang pag-ibig lang ang hindi nagpapatulog sa akin. Mina, what's up? Ang dali siguro makascore ng bebe kung may ability tayo makakita kung gaano tayo kagusto ng mga tao sa paligid natin. Kasi isipin mo, bakit mo ipipilit ang sarili mo sa isang taong wala namang kainte-interes sa'yo kung may equally or even better na tao naman ang nagkakagusto sa'yo? Ang saya nga siguro isipin na may ganun. Yung parang mga nasa dating simulator, kaya nakakainggit tong bida sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Marika's Love Meter, Malfunction. Quickie anime sa lineup ng Spring 2026. When I said quickie, as in, kaya nyo tapusin ng isang upuan na para ka lang nanood ng isang full-length episode ng regular anime na may 30 minutes runtime kasi 8 episodes lang to at 5 minutes per episode. Saka, malapit pa dyan, may closing song pa yun ha. Bago ko rin pala ikwento yung maiksing plot ito, bibigyan ko na rin kayo ng warning na ecchi anime to and sa website na pinanooran ko, naka-uncensored siya. I don't know kung madi-discourage kayo sa info na sinabi ko o mas nagkaroon kayo ng reason para silipin palalo tong anime na to. Anyway, sinimulan yung kwento nito na may bulalakaw o shooting star na nahulog mula sa langit. Maestro, play the music. Okay, enough, bago tayo makapiright. Siya si Kanata and basically ang karakter niya lang talaga is in love siya sa childhood friend niyang si Marika. Kaso, wala siyang lakas ng loob i-confess yung feelings niya kasi sa POV niya, wala siyang chance sa gaya ni Marika. So nag-wish si Kanata sa shooting star na sana makita niya yung love meter ng mga tao sa kanya para magkaroon siya ng idea kung ano ba ang level ng affection sa kanya ng crush niyang si Marika. Kaso, medyo tatanga-tanga tong si Kanata mag-wish. Instead na yung love meter lang ni Marika ang makikita niya, ang nai-wish niya is para sa lahat ng babae. Dahil doon sa wish na yon naging parang spoiler fest na lahat para kay Kanata kasi alam na niya agad kung may gusto ba sa kanya ang isang babae o wala. Eh since harem anime to, halata naman sa poster diba? Kaya magiging chaotic ang everyday life ni Kanata. Pero eto na yung punchline sa anime na to. As I said, harem tong Marika's Love Meter, Malfunction. Pero ang nakakatuwa, sobrang loyal ni Kanata kay Marika. Even though mas dihamak naman mas okay itong si Sayuki. Anyway, kaso may problema. Itong love meter ni Marika is nagloloko. Bakit? Kaya, hindi ko na i-spoil at less than 1 hour lang naman ang kailangan mo para matapos tong anime na to. Overall, i-recommend ko to sa mga mahihilig sa ecchi anime na gusto lang mag-ubos ng mga 40 minutes kasi honestly as a show, nakakatawa and very entertaining naman talaga. Pero syempre dahil may nudity to, hindi advisable ipapanood to sa mga bata. Kaya, mga bata, kung ayaw niyo ma-turn up mga crush nyo sa inyo, huwag niyo panoorin to. Tignan niyo ako nung kabataan ko. Very proud ako na fan ako ng Kiss Exes without knowing, mukha na pala akong creep sa mata ng mga babae at lalo sa crush ko. So, that's it. Mina, nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Gagayahin mo ba si Kanata sa naging wish niya sa shooting star? Alam ko namang hindi kaya comment mo na lang kung anong i-wish mo pag nakakita kayo ng shooting star. With that, well, yun lang.